Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang magsisindi ng kandila ng Adbyento ay ang mag-anak ni na Ginoo at Ginang Ruperto Dudan at pamilya. Sabi ko kasi alisin mo. Baba mo, baba. Dakilang Ama, sa pagtatapos ng panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na may bahagi ang iyong pagmamahal sa buhay at sa sanlilikha, pagmamahal sa makasalanan at mga banal, at pagmamahal sa mahihirap at mga inaapi. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapalang tinatanggap namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gawa sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y palangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakabati sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakataong tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ipinahahayag ni Propeta Mikas na isisilang ang pastol hari sa Bethlehem, ang lupang sinilangan ni Haring David. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magbumula ang isang maghahari sa Israel, ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang Haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong takas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagbasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yaong punong iyon na pinalagumot, pinalakas. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pagsiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan.
Higit pa sa mga alay at mga sakripisyo ng matandang tipan, ang pagtalima ni Kristo sa kanyang Ama. Pumarito siya ng may pagtitiwala sa planong pakikipag-isang loob ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tukdiin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan." Sa kanya sinabi, "Narito ako upang tukdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburlan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth, at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako pang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang kapayapaan. Palakpakan natin si Lord ng malakas na.
Ngayon ay pang-apat na linggo ng Adbyento, no? Kaya sinindihan natin yung pang-apat kahuli-hulihan. At ngayon din ay nasa nobenaryo tayo, pampito, tama ako? Pampitong nobenaryo, pampitong simbang gabi, no? Kaya yung mga nagsimba, huwag nyo nang tanongin, Father, okay na ba na nagsimba ako ng simbang gabi, pampito? Kinakailangan ko magsimba bukas, linggo? Ito ay 4th Sunday of Advent and at the same time, ito rin ay simbang gabi dahil ito'y kinaugalan natin dito sa ating bansa. Amen? Amen. O harapin ang katabi. Hoy, harapin ang katabi. Sabihin mo, mukhang may topak ka. Sabi niyo, dumaan yung film festival dito sa area natin, no? Doon sa amin, sa may Tayuman. At may pelikula palang topak. Biglang yung isa sumisigaw. Lahat tayo daw may topak. Sinong naniniwala na lahat tayo ay may topak? Pumalakpak ng malakas. Yung mga pumalakpak, sila lang yun. Huwag nyo na kaming idamay. Kung may topak ka, hindi nangangahulugan na lahat may topak. Amen? Amen. O harapin ang katabi, sabihin mo, wala akong topak. Ikaw, hindi ko alam. Sino sa inyo ang gustong maging masaya sa darating na Pasko? Pumalakpak ng malakas. Wow. Sabihin sa katabi, aantayin ko ang regalo sa Pasko. Sabihin niya, may maaasahan kaya ako sa inyo? Yes or no? Talaga, lakas ng loob niyo, ha? May matatanggap kaya ako sa inyo? Yes or no? Dahan-dahan na, ha? Nawawala na. May magpapadala kaya sa aking regalo doon sa tinitirhan ko na galing dito sa gagalangin? Yes or no? Tama, wala nang sumasagot, ha? Kayo talaga, no? Alam nyo, natutuwa ako habang papalapit yung Pasko. Iba't ibang kwento ang naking nasasagap. Kaninang umaga, nag-Gypsy Father, papunta ako ng MCS, no? Kausap ko yung jeepney driver. 2 lang kaming pasahero. Sabi niya, Father, matumal pag umaga. Sabi ko, siguro yung mga tao tulog pa, no? Tapos sabi niya, 4 ang kanyang anak, nag-aaral lahat, at nagsusumikap siya na buhayin sila ng maayos. Amen? And nakakatawa yung ganun mga tatay, ano? Nagsusumikap. Sino sa mga tatay ang ganon ang ginagawa? Nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Pumalakpak ng malakas. Uy, tatay, babae ka, di ba? Diba? Tapos, kausap ko naman ang isang nanay. Yung kanyang anak kasi, hindi lumaki sa kanya. So, yung kanyang anak, tatawagin siya, hingin ng pera, na hindi man lang magpasalamat. Sabi ko, turuan mo ang anak mo magpasalamat. Kagabi tumang-tuwa siya pag uwi sa bahay. Sabi niya, Father, first time, yung anak ko, nung pauwi na ako, sabi sa akin, Mama, salamat. Wow. Sino sa inyo ang marunong magpasalamat pag may natatanggap? Pumalakpak ng malakas. Ganda, no? Ang ganda. Yung pangatlo naman, may mga teacher kami, taga-probinsya. Ang ginawa nila sa mga natanggap nilang regalo, bonus, inimpake nila at iniuwi. Napagtanto ko, marami pala sa mga guro
marami pala sa mga kawani ng mga paaralan, sila yung mga breadwinner. Inaasahan ng mga magulang. Sabi ko, bakit kayo mga magulang umaasa sa mga anak? Di ba dapat yung magulang ang magtrabaho? No? Pero kung minsan sa ating sitwasyon, may mga anak na sila ang breadwinner ng pamilya. Sino sa inyo ang breadwinner? Pumalakpak ng malakas. Talaga ha? Kayo po ha? Yung mga magulang mo, nasaan? Wala na. Oo. So magiging masaya ang Pasko dahil sa mga kwentong ito. Ngayon, sa ating ebanghelyo, ito yung kwento ng pagdalaw. Yung kwento ng pagdalaw ay kwento ng saya. Di ba pag masaya ka, ibinabahagi mo yung saya. No? Kaya nga sa araw na ito, nais kong tandaan nyo yung salitang saya. Sabihin nyo, saya. Sabihin nyo sa katabi nyo, hindi ako nasisiyan sa'yo. Sabihin nyo, ay, pero ngayon, tuwang-tuwa ako, di ba? Tuwang-tuwa ako dahil yung mga sakristan, ang bilis-bilis lumakad. Palapakan natin sila. Diyos ko. Diyos ko. Dati-dati yung mga sakristan, nung magmisa ako dito, galing doon sa likod papunta dito, mga 40 minutes. Ang misa, 1 hour, 40 minutes sa kanila na. Ngayon, naging mabilis sila, no? Mabuti naman yun, ha? Kasi ang misa hindi fashion show, no? Ang misa ay sagrado, ginagawa yung tama, hindi nagpapa-cute. Amen? Sabihin sa katabi, hindi ka naman cute. Sabihin nyo nga, hindi ka naman cute, no? So una, saya. Sabihin nyo nga, saya. Anong ibig sabihin ng saya? Sa unang pagbasa, hango sa aklat ni Propeta Mika, ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagaman pinakamaliit ka sa maangka ni Huda, sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. At iyon ay si Jesus. Bakit tayo maging masaya? Anong ibig sabihin ng saya? Saya, ang ibig sabihin nito, patuloy tayong sumampalataya at asahan ang pangako ng Diyos. Sabihin nyo, patuloy tayong sumampalataya at asahan ang pangako ng Diyos. Amen? Amen. Palagi kitong sinasabi, yung nagbibigay, hindi na uubusan. Yung nagbibigay, hindi rin nawawalan. Yung nagbibigay, mas marami pa ang dumarating sa Kanya. Amen? Amen. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, harapin ang katabi, dagdagan mo naman. Lakasan nyo, sabi nyo, dagdagan mo naman. Alam nyo, ako'y patotoo ha, patotoo sa buhay ko. Alam ng Diyos, nagsusumikap ako na hindi maging madamot. Pero hindi naman ako nauubusan. Ang nagbibigay hindi nauubusan, hindi nawawalan, lalong nadadagdagan at mga bago pa ang natatanggap. Amen? Pag kayo ay nakatanggap na pagkain, ano agad ang naisip niyo? Una, ay ang sarap. Pangalawa, ang dami nito. Itago ko yung iba para bukas. Na? Pangatlo, ang dami nito. Ibabahagi ko sa iba. Na? Tatlo ha. Una, ang sarap. Pangalawa, ang dami nito. Itago ko para bukas. Yung pangatlo, ang dami nito. Ibahagi ko sa iba. A, B, C. Isa lang pipiliin ha? Sino sa inyo ang pipiliin yung letter A? Sabi niyo, ay, ang sarap naman ito. Pumalakpak ng malakas. Yan yung mga matatakaw. Sino yung pipiliin letter B? Ay, ang sarap naman ito. Itago ko yung iba para bukas. Pumalakpak ng malakas.
Yan yung mga madamot. Naisip agad, puro sarili. Itago ko bukas. Pag kinaumagaan, sabi, ay, may amoy na, sayang, napanis. Nasayang. Sino sa inyo pipiling pangatlo? Ay, ang dami nito! Ibabahagi ko sa iba. Pumalakpak ng malakas. Yung mga pumalakpak na yan, yan yung mga hindi nagsasabi ng totoo. Diba? Tama ba si Father? Yes or no? Maniwala ako. Sana yun ang gagawin natin. Yung sumampalataya at asahan ang pangako ng Diyos, ang ibig sabihin nito, marunong ka dapat magbahagi sa iba. Amen? Amen. So, SA, sumampalataya at asahan ang pangako ng Diyos. Sa ating pangalawang pagbasa, hango sa sulat sa mga taga-Hebreo, anong binanggit dito? Si Jesus, inialay ang kanyang sarili. Dati yung inaalay yung mga hayop na sinusunog. O harapin ang katabi. Sabihin mo, pwede ka na bang sunugin? I-cremate? I-cremate, no? Tuwang-tuwa yung lola, no? I-cremate, no? One time, kasama ko yung mga pare. Nagpunta kami sa sementeryo, yung mga kasama na yung pare, nakalibing doon. Nag-uusap-usap sa likod. Sabi ng isa, ako gusto ko, pag namatay ako, i-cremate ako. Sabi naman ng isa, ay ayoko, masakit yun. Sabi nila. So, maya-maya, di na sila magkasundong dalawa. Sabi ko, ano kaya, pagsabayin ko na ko yung i-cremate ngayon. Kaya nga ang ginawa ni Jesus, anong ginawa niya? Sabi ni Jesus, ako mismo, inaalay kong aking sarili. At anong sinabi ni Jesus sa pangalawang pagbasa? Narito ako upang tuparin ang iyong kalooban. Sabi niyo nga, narito ako upang tuparin ang iyong kalooban. Una, tuwang-tuwa kayong dalawa, ha? No? I-cremate ko kaya kayo. Yung tuparin ng kanyang kalooban, ang ibig sabihin nito, yung YA. Yung una, SA, sumampalataya at asahan ang pangako ng Diyos. Yung YA, sa pangalawang pagbasa, nandito yung yugto ng alay. Ito yung buhay ni Jesus na inialay para sa ating lahat. Kaya nga, ang pagdalaw ay pag-aalay ng sarili. Kaya yung dumadalaw, siya yung dapat may dala ng regalo. Siya dapat yung may dala ng mabuting balita. Siya dapat yung may dala ng paglilingkod. Yung dinadalaw, siya ang tatanggap ng regalo na dala-dala ng dumadalaw sa Kanya. Amen? Ano ang gusto nyo? Dumalaw o dalawin? Sagot? Sino ang gustong siya ay dalawin? Pumalakpak ng malakas. Wow! Grabe talaga ang gagalangin. Napakabait. Sino ang gustong sila ang dumalaw? Pumalakpak ng malakas. Ha? Yon ang gagawin nyo, ha? Yon ang gagawin nyo, gagawin natin bago dumating ang Pasko. Naway, may isa kang taong napasaya na hindi mo man kakilala. Huwag nyo nang pasayin yung kakilala nyo. Yung hindi nyo kakilala. Kasi anong nangyari sa ating mga Pilipino, pag pumunta ka sa kakilala, may dala-dala ka. Pag uwi mo, may dala ka rin. Di ba? Di ba? Tama ako? Yes or no?
Pag binigyan mo ng spaghetti, pag uwi mo, ang dala mo, pansit. Di ba? Pwede bang dalawin natin yung hindi natin kakilala na alam natin walang ibibigay sa atin kundi ngiti at pasasalamat. Amen? Amen. Ngayong umaga, kasama ko si Audrey. Nasaan si Audrey, no? Sa labas ng simbahan, may nagtitinda doon ng mga kwintas. Tapos may nakita ko isang babae, siguro sa kanyang pananamit, sa kanyang pagsasalita, ay nagsasalita na mag-isa. Siguro nasiraan ng bait, no? May kapansanan sa pag-iisip. Lumapit siya doon sa nagtitinda ng yung hikaw. Nagtanong siya, magkano yan? Ang dumi-dumi ng damit ng babae, tapos bibili ng hikaw, no? Sabi ng babae, nagtitinang matanda, 50 yan. Yung may kapansanan sa pag-iisip, bumunot ng pera, binigay niya 20 pesos, yung bilog, 20 pesos na coin. Sabi ng matanda, 50. Bigla akong nandoon sa tabi sa kulola, ibigay mo na. Mamamatay ka na, madamot ka pa. Kaibigan ko naman yung matandang yon, 87 years old. Sabi, si father talaga. So binigay niya, ako na lang magbayad. So ang ginawa ko, binigyan ko naman si Lola ng 100. O kita mo, 50 lang yon, natanggap niya 100. So yung nagbibigay, hindi nawawalan, mas lalo pang nadadagdagan. Amen? Amen. Sana bago dumating ang Pasko, may mapaligaya tayo at mapangiti na hindi natin kakilala. Yon ang tunay na saya na hatid ng Pasko. Amen? Wow, ang lakas ng boses mo. No? Sana mapaligaya mo rin ako. Ibibigay ko sa inyo ang aking address. No? Malay nyo, baka gustong dumalaw. O kung mahirapan kayo, ibibigay ko yung GCash number. Grabe kayo, no? Uso-uso na yung mga GCash, no? May mga nagsisend sa akin, say, Father, ayaw na namin mahirapan kayo. Huwag na po kayong pumunta. Ito po ang GCash number ko. May mga ganon. So, pampitong araw ng simbang gabi, huling linggo ng Adbyento, tunay ngang nalalapit na ang Pasko. Tandaan yung salitang saya, patuloy na sumampalataya at asa ng pangako ng Diyos. YA, tayo ngayon ay nasa yugto ng pag-aalay. Pag-aalay ni Kristo para sa ating lahat. Naway, ito rin ang ating gawin. Amen? O, tumayo na kayo, no? Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ialay natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Sa bawat panalangin ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tagapagdala rin nawa ang simbahan ng kagalakan sa sangkatauhan, sa mga nagdadalamhati, may sakit,
mga matatanda at mga may kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Maging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat para sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Igalang nawa natin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan at maging mulat tayo sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magbigay ng pag-asa sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan at kalingain ang isa't isa at maging bukas sila sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloyin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tumahimik tayo sandali. Banggitin ang pangalan ng kakilala, kaibigan na may pinagdadaan ng pagsubok o di kaya sakit. Naway sa tulong at panalangin ni San Charbel, ipagkaloob ng Diyos ang lubos na kagalingan. Lahat ng ito ay hiniling namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming handog
Manalangin kayo mga kapatid, ang paghain natin ay kalog na ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawan ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ipinahayag na lahat mga propeta, ang pagsilang niya ipinanabikan ng mahalabiring Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating nila ni San Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang malikayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nananabik at nanalangin, lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gayon ang banal na kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunya natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bumitahin, ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kayo magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling nga po yung simbahang laganap sa buong daigdig, pusuin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Halalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muli mabuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pinapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San na Malabiring Marina na ng Diyos, kay San ni San Jose, kay San Apostol at lahat ng mga banal, San Pio, San Charbel, na namuhay di sa daigdig kalugulugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin kagling na utos sa tura ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kumedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghan mo aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to all of you. Cordero ng Diyos,
sanlibutan, sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang maninyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nabibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kami makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali ang lahat para sa mga pabatid. Una, sa panahon ng mga simbang gabi, inaanyayahan ng lahat na tangkilikin ang programa ng simbahan ng pagkakawang gawa sa mga kapatid nating higit na nangangailangan ng tulong. Christmas balls and lights para sa ating taunang parish gift giving. Maaaring makuha ang mga ito sa booth sa may patio ng simbahan. Gayon din, maaaring mag-alay ng mga school supplies sa mga misa. Ang mga ito ay ipamamahagi sa Aita community sa Pampanga. Ikalawa, ang schedule ng Christmas Eve Masses sa December 24 dito sa ating parokya ay sa ganap na ika-7 ng gabi at ika-9 ng gabi. Samantala, ang Christmas Eve Masses sa Kambal na Cruz Community Chapel ay sa ganap na ika-8 at kalahati ng gabi. Ikatlo, ang mga misa sa araw ng Pasko, December 25, ay ang mga sumusunod. Sa umaga, 6:15, 7:30, 8:45 at 10 a.m. Sa hapon at sa gabi, 3 p.m., 4:15 p.m., 5:30 p.m., 6:45 p.m. at 8 p.m. Ang misa sa Kambal na Cruz Community Chapel sa araw ng Pasko ay sa ganap na ika-8 ng gabi. Ika-4, suportahan ang mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ng pagtangkilik ng ating mga parish merchandise na maaaring makuha sa ating parish office o sa may booth sa may patio ng simbahan. Parish 2025 calendar sa halagang 100 pesos, parish t-shirt sa halagang 450 pesos, at Bible sa murang halaga. Ika-5, ang parokya ay nananawagan sa mga nagnanais maging lingkod ng Panginoon bilang lektor o tagapagpahayag ng salita ng Diyos, may edad 18 hanggang 50 taong gulang, at may kakayahang makapagpahayag ng salita ng Diyos sa wikang Tagalog at Ingles. Sa mga interesado, mangyaring kumuha ng application form sa sacristy. Hanapin lamang si Brother Mandy Cabarloc o sino mang kasapi ng Lecom Ministry. Simula January 5, 2025, ang mga oras ng misa sa parokya ay isasagawa sa mga sumusunod na schedule. Lunes hanggang Biyernes, ika-6 at kalahati ng gabi. Martes hanggang Sabado, ika-6 ng umaga. Sunday anticipated Mass tuwing Sabado sa ganap na ika-6 ng gabi. Ang Sunday Masses sa parokya ay gaganapin sa mga sumusunod na oras. Sa umaga, 5:30, 6:45, 8 a.m. at 9:15 a.m. Sa hapon at sa gabi, 3 p.m., 4:15 p.m., 5:30 p.m., 6:45 p.m. at 8 p.m. Mahalagang pabatid, panawagan sa kasal. Si Earl Francis V. Villanueva na naninirahan sa 2335D Cabo Street, Gagalangin, Tondo, Manila ay ikakasal kay Mary Margaret C. Nunez na naninirahan sa 2016 Anakbayan Street, Malate, Manila. Gayon din, si Jasper Jude Valencia Medina na naninirahan sa 762 Interior 16 J. Planas Street, Juan Luna, Gagalangin, Tondo, Manila ay ikakasal kay Cristel Nicole Pondemira Rebadulia na naninirahan sa 8A Acacia Tower, SunTrust Parkview, Ermita, Manila, anak ni na Kevin Jeremiah Rebadulia at Judy Jane Balasola Pondemira. Ang sinumang may nalalamang hadlang tungkol sa sakramento ng kasal na kanilang tatanggapin at pagtutol, katanungan at iba pang impormasyon na nais malaman o ipaabot ay ipagbigay alam o makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po, kahabagan at pagpalain nawa tayo ng Diyos magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Ang aga ng misa nyo sa 25, Siguro ang magsisimba niyan yung mga matatanda. No?
Amen? Yung mga hindi na makatulog. Amen? So, harapin ang katabi. Sabihin mo, ang saya-saya. Sabihin nyo, parang hindi naman. So, gusto mo maging masaya? Magpasaya ka ng iba. Amen? Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng mga pariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong kasama ang Diyos. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos.